Kunin naman natin ang ilang detalye kaugnay ng lindol sa Mindanao mula kay PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang tanghali po, Director Solidum. Magandang tanghali, Sandro. Opo. Para po sa opisyal na datos, saan po nakasentro ang nasabing lindol kaninang umaga at ano po ang magnitude nito? Ang magnitude ay 5.8 at ang lokasyon ng epicentro ay within the Davao Gulf area na ang final estimate namin ay 11 kilometers west ng San Isidro, Davao Oriental. Opo. Sa inyo pong pagkakaalam as of this time, lumikha po ba ng anumang pinsala ang lindol na ito? Wala po kami nakuha ang report ng pinsala at hindi naman natin inaasahang magkakaroon ng pinsala kasi hindi naman po ganong kalakas yung intensity na tumama sa mga bayan sa paligid ng epicentro hanggang intensity 4 lamang. Opo. Pero kahit po mahina nga po itong lindol na ito, meron po ba mga aftershocks na naitala ang PHIVOLCS at meron po ba tayong aasahang mga aftershocks pa na darating sa mga following hours? Yung mga aftershocks na i-record tayo at yung ilan na naiulat na, ay yung mga aftershocks na nabanggit ay hindi naman naramdaman ng mga tao. Matanong ko lang po, meron po bang mga months of the year na masasabi nating mas likely po kaysa like compared to the other months? Wala pong panahon na tinitingnan kung saan madami ang lindol. Anytime po, araw o gabi, anumang buwan ay pwede magkaroon ng mga paglindol. Mapunta naman po tayo sa Taal Volcano, sir. Patuloy po ninyong minomonitor bagamat nasa alert level 1 lang tayo doon. Ano po ba yung mga likelihood na mag-alboruto tong Taal Volcano? So ngayon po ang ating mamonitor sa Taal Volcano ay mas mataas kaysa normal na bilang ng mga volcanic earthquakes. Nasa tansya namin ngayon ay dahil lang po sa mga pag-adjust ng mga faults sa volcano. Wala pa tayo nakikitang kakaiba sa ibang mga parametrong binabantayan tulad ng pag-init ng lawa, yung main crater lake, at pamamaga ng volcano. So, atin pa rin patuloy na binabantayan ito at once na magkaroon ng iba pang pagbabago, saka tayo mag-evaluate kung ano talaga ang antas ng alert level ng volcano. Pero maliban dyan, inuulit pa rin natin na ang mga tao hindi pumupunta sa loob ng main crater ng Taal Volcano kasi delikado at baka magkaroon ng mga steam-driven explosion o di kaya ay pag-ipon ng mga volcanic gas na delikado sa kalusugan o buhay ng tao. Opo. Alam naman po natin na ngayong Christmas season, bumababa po yung temperature ng klima. Meron po ba kayang kinalaman ang temperature above ground sa pag-init ng temperature sa vicinity ng isang bulkan? Wala naman pong epekto sa pinakailalim ng volcano ang init ng klima, either malamig o mainit, kapag talagang merong pag-akyat ng magma o di kaya ay pagpapakulo ng mga hydrothermal water sa ilalim ng volcano, ay posibleng uminit ang isang bulkan. Maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang hapon po.